So yun mga kababayan, yung parte ng interview ng One News ni Ses Drilon kay veteran lawyer Lorna Capunan na sa bigat ng mga ebidensya laban kay Sara, 99.9% ang chances ng conviction po ni Sara Duterte. So kung ganon, mga kababayan, talagang mahirapan kahit yung mga kaalyado ni Sara na i-acquit ang Vice Presidente. At malamang mag-backfire ito sa mismong Senado as an institution kung hindi nila titingnan ang ebidensya as basis, mga kababayan, para sa kanilang desisyon. Madaling sabi, masisira mismo yung mga senador at yung Senado as an institution. Masisira yung buhay nila. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Na-interview po ng mainstream media ng DCMM, One News, si Atty. Lorna Capunan, isang veteran lawyer. At sa kanyang assessment, mga kababayan, sa impeachment cases ni Sara Duterte, mga 99.9% or 100% ang tsansa na makonvict si Sara Duterte. Sa lakas ng ebidensya, mga kababayan, yan o. BP Sara, 100% na sigurado umanong makukonvict ayon sa isang eksperto, sabi dito sa report. Ito yung interview ng DCMM. Yan o. Lawyer Lorna Capunan is 99.9% na sigurado na itong si Sara Duterte will be convicted if the ongoing impeachment goes to trial before the Senate. Basean niya yan sa present na salin ni Sara Duterte and other public records, mga kababayan. Napanood niya yung presentation po ng mga ebidensya sa Justice Committee. At itong si Lorna Capunan, gusto nga din niya na maging parte ng prosecution. O ito naman yung interview ng One News. Sabi dyan, veteran lawyer Atty. Lorna Capunan says the impeachment case against Vice President Sara Duterte has a solid chance of conviction if it proceeds to trial. She noted that the evidence is anchored on public records and documents from credible government agencies. Ang lakas po ng ebidensya laban kay Sara Duterte. Sa bagay, makikita natin yon sa reactions ng mga Duterte, ni Sara mismo at ng kanyang mga abogado. Doon pa lang sa Kongreso, ayaw na nilang humarap. Talagang mahirapan kasi sila. Ito, pakinggan natin yung porsyon ng kanyang, yung interview kay Atty. Lorna Capunan. There are probably 5 or 6 grounds in the third impeachment complaint and the fourth impeachment complaint. But they can be collapsed into 4 grounds. The first would be, of course, the hiring of an assassin, and the threats. No? And together with all of the pronouncements, not only of the Vice President, that she will be the survivor, no? And that she Designated wanted to survivor. the president and throw it away, or take the grave of the father and throw it to the West Philippine Sea. This is clearly inciting to rebellion, inciting to sedition and disloyalty, not to the president, but to the republic, to authorities. No? So that is a ground. That is a ground for impeachment. Very strong, because these are her own words. And this is her own press conference, this thing about hiring an assassin. Well, it could be dismissed as hyperbole. You are not entitled to hyperbole if you are a public official. Especially, even remember, there was this case of some private individual, some teacher who says, papatayin kong presidente. Hinuli agad ng NBI. When we go to the airports, 99.99%
joke yung and tsansa say, niya "Boy, baka may bomba kayo ng makita conviction, dyan sa mga kababayan, sabi ni That immediately Kapunan. is actionable. And Coming from the Vice President, she has no business doing hyperboles. Correct. Attorney, Yes po. you mentioned earlier yung Plan B, no, including the Senate in the case that she filed. But a lot of people are seeing another Plan B, which you also mentioned rin earlier, resignation. She could always just resign. Yeah, what are your thoughts on that? Well, the impeachment process involves two things. No? It's not only it's not only convicting her, but it covers the penalty of permanent disqualification from public office. So even if she does resign, which means she can no longer be removed, the second penalty is she cannot run for any public office. So yun, mga kababayan, yung parte ng interview ng One News ni Sis Drilon kay veteran lawyer Lorna Kapunan, na sa bigat ng mga ebidensya laban kay Sara, 99.9% ang chances ng conviction po ni Sara Duterte. So kung ganon, mga kababayan, talagang mahirapan kahit yung mga kaalyado ni Sara na i-acquit ang Vice Presidente. At malamang mag-backfire ito sa mismong Senado as an institution kung hindi nila titingnan ang ebidensya as basis, mga kababayan, para sa kanilang desisyon. Madaling sabi, masisira mismo yung mga senador at yung Senado as an institution. Masisira yung buhay nila. Pag iniligtas nila si Sara, inakwit nila, sila ang masisira ang buhay nila. Yun lang, mga kababayan, na present ng AMLAC. Matindi yun. At natutuwa tayo, mga kababayan, sa naging aksyon ng AMLAC. So they acted without fear or favor. Yun naman talaga po yung guiding principle ng AMLAC. Ibig sabihin, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. So alam naman po natin, mga kababayan, yung tungkulin kasi ng AMLAC. Hindi po siya tagapagtanggol kundi taga-suri. Binuo yung AMLAC para suriing mabuti ang mga pinagmumula ng pondo. Hindi para magsilbing tagapagtanggol o proteksyon ng kung sino-sino, mga kababayan. So ang AMLAC, mga kababayan, ay parang financial truth detector ng bansa. Na kapag may red flag na na-detect, tungkulan na nila, mga kababayan, na sundan ang trail. Kahit sino pa yung tamaan. Hindi po siya abogado ng may pera. Hindi siya PR team ng opisyal. Lalong hindi sila shield ng may tinatago, mga kababayan. So kapag may nagsabi, mga kababayan, na huwag galawin yung AMLAC findings, ang tunay na ibig sabihin yan, huwag galawin ang katotohanan. At doon pa lang, mali na yung intensyon. Na punta naman po tayo sa bank secrecy law na ginagawang shield ng kampo ni Sara Duterte. Ang bank secrecy law, hindi man po siya panangga ng korupsyon. Ang batas para sa lihim na deposito sa bangko, hindi po siya ginawa para maitago yung mga kahinahinala na yaman o protektahan ng mga opisyal na nahaharap po sa impeachment. Hindi ganon yung intensyon yan. Ang bank secrecy law ay ginawa po para protektahan ang mga ordinaryong mamamayan. Hindi po para gawing vault ng mga tanong na walang sagot. Hindi ganon ang intensyon ng batas. Privacy po, hindi impunity. Protection po, hindi pagtatago. Karapatan, hindi po yung loophole. So kapag, mga kababayan, ginamit ito para harangan ang investigasyon tulad ng ginagawa ngayon, hindi na siya po right to privacy. Ito ay abuso na sa legal na proteksyon. Para Para makaiwas sa pananagutan, sa accountability. Yan ang malinaw na intensyon. Katarungan at katotohanan ang pinakadiwa, mga kababayan, ng batas. So kapag ang
legal system na po ang ginawa na depensa para sa katotohanan, nawawala po ang mismong dahilan kung bakit ito umiiral. So simple lang mga kababayan, kung ang batas ay ginagamit para hindi natin malaman yung totoo, hindi na po hostisya yung pinaglilingkuran, kundi malinaw na pagtatago ng ayaw nilang makita ng tao kasi nga po galing sa masama. Di ba ganon, mga kababayan? Ang transparency, mga kababayan, hindi siya optional. Ang public office is a public trust, hindi po siya public shield. So kapag may mga tanong, dapat may sagot. Kapag may mga duda, dapat may paliwanag agad. Kapag may nakitang mga ebidensya, dapat walang harang. Ganon ang public office, si public trust. Ngayon, narito mga kababayan, ang ilan sa mga batikos kay Sara at saka kay Man Scarpio sa pilit nilang pinagtatakpan ang katotohanan. Sa paghahablan nila sa mga opisyal ng AMLAC, BSP at pati sa mga mambabatas, yung pagtatangkang busalan ang katotohanan. Ang pagsasampa ng kaso ay isang malinaw na attempt to suppress evidence. Imbes na sagutin ang issue, mga kababayan, ng 6.77 billion pisong halaga ng mga suspicious transactions na natuklasan ng AMLAC, idinaan ito sa legal na teknikalidad upang matigil ang investigasyon. Diba? Malinaw na talagang may itinatago. So kapag ang ebidensya ang unang target ng defense, hindi po paglilinis ang ginagawa, kundi pagbubura mismo ng trail. Ang impeachment, mga kababayan, ay isang accountability mechanism sa ilalim ng ating saligang batas. Hindi pwede pong gamiting shield o panangga. Ang mga batas sa bank secrecy law, sabi ng mga legal experts, para lang maitago yung mga transaksyon na hindi tugma sa idiniklarang yaman po sa kanilang salin o sa isang mataas na opisyal ng ating gobyerno. So ang impeachment, mga kababayan, hindi simpleng proseso. Ito po yung pinakadirektang paraan para panagutin ang isang mataas na opisyal, isang impeachable official. So kung dito pa lang ay gumagamit ka na ng harang, malinaw po na hindi mo hinaharap ang kaso, kundi iniiwasan mo ito. So may double standard, mga kababayan, sa transparency. Hindi po pwede po na transparency para sa iba, pero secrecy para sa sarili. Yan ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte. So ang pag-file nila ng kaso, mga kababayan, laban sa AMLAC, sa ilang members ng Congress at saka sa Bangko Sentral, malinaw po na harassment, intimidation, panggigipit sa mga konstitusyonal na mga ahensya. At sabi nga po ng mga observers, ito po ay diversion, classic tactic ng diversionary tactic, na ang iba ay ibig sabihin, kapag hindi mo kayang sagutin yung issue, ibahin mo yung usapan. Nililihis sa totoong issue, mga kababayan. Iniiba nila yung usapan. So kapag, mga kababayan, ang lahat ng kilos ay puro harang, kaso, technicalities, hindi po siya, mga kababayan, indication ng innocence. Tama? Ito ay indication na takot na may mabunyag. Kaya po, sa presentation po ng AMLAC, tama yung sinabi ni veteran lawyer Lorna Kapunan. Sa tingin niya, 100%, 99.99% or 100% ang tsansa na si Sara makokonvict, mga kababayan. Napakalakas ng ebidensya laban sa kanya. So ang batas, mga kababayan, ay hindi panangga ng may mga itinatago. Ito po ay salamin ng katotohanan. So kung walang kinatatakutan, bakit tinaharang ni Sara ang ilaw na magpapatunay sa katotohanan? So yan, mga kababayan, ang malaking tanong. Walang tanong-tanong.
Sabi ni Sara, walang tanong-tanungan niya. You see? Kaya yung mga senador na mag-acquit kay Sara sa kabila ng bigat ng mga ebidensya, siguradong masisira yung buhay nila. Huwag ninyong subukan. Na despite sa lakas ng ebidensya, i-acquit ninyo dahil sa alyansa sa politika. Hindi dapat ganon. Balikan natin si Atty. Kapunan. Yes, It he's doesn't not an apply. elected official. All And I right. think that time, Because attorney, remember, yes, po. correct me if I'm wrong, parang the senators decided since nag-resign na siya, wag na natin ituloy yung trial. Pero pwede nilang ituloy had they wanted to. I guess is kind of Yes, the case. that is correct. And if, but it did not ripen into conviction. All right. Now, on another... If I may add, no, Okay. people are forgetting that apart from this impeachment case, Trillanes filed a plunder case. Now, in a plunder case pending before the ombudsman, if that ripens into a conviction of the vice president in the Sandigan Bayan, the penalty there, because criminal case to the penalty is imprisonment. Malamang And not makulong only si Sara. imprisonment, it also carries with it disqualification from running from any public office. So even if they do the So, ito yung sinasabi natin na lahat ng sword of Damocles hanging before the head of Sara Duterte, sabay-sabay siya na bibitawan ng ating mga authorities. So, makaiwas man siya dito sa impeachment, sa Sandigan Bayan, malamang makulong siya doon. Kung walang kulong, kundi removal from office and perpetual disqualification, ang sa impeachment, sa Sandigan Bayan, may pagkakulong doon. Ito yung sinasabi ni Lorna Kapunan. Yan even kung miski na mag-magic yan sa Senado, at for some reason, the impeachment, she is not impeached, there is a surviving plunder case where she can be imprisoned. She can be required to return 6.7 billion or whatever they find as unexplained, ill-gotten, or malverse funds, public funds. Napakaraming pera po. 6.77 billion. However, we know how long trials take in the Sandigan Bayan. Well, apparently the ombudsman here is faster than lightning and faster than Superman. Wala pang ang ebidensya ang mga ibang public officials na freeze na yung accounts nila. Or trial Mabilis si by Boyeng. publicity, sinasabi na we have a state witness who will testify. Pag tanong mo sinong state witness, wala namang state witness. And then another pronouncement na we already arrested. Pag tinanong mo, saan ninyo yung arrest? Hindi pala na-arrest. No? That's why we should be careful to we as a public. No? Because the other thing is, if I may add, the difference between this impeachment and the previous impeachment against Corona is you have social media. You have noise. You have outside noise. And the more trolls, the more resources to hire trolls, the more noise you create to distract. Now, on another... So yan mga kababayan, abangan natin yung mga susunod na kwento. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila.
Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients tulad nito po. Si Yodi Tan, ovarian cancer survivor po. Sabi niya, barley did not just save my life. It gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. Para sa inyo mga inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan ang kanyang online selling every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time.